Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Kailan ba tama ang mali? O maaari bang maging mali ang tama? Dear Max FM. Ako pala si Sahaza. OFW kaming mag-asawa sa Middle East at dito na din kami nagkaroon ng anak. Pareho kaming cleaners na mag-asawa. Ngunit bago pa man kami naging mag-asawa at naging isang pamilya, ay nabiyayaan muna kami ng isang bata. Sa katunayan, siya ang dahilan kaya napaaga ang pagiging ina ko at sa pag-aasawa namin. Way back 2010, inampon namin ang 8 months old na baby. Noong mga panahong yun, magjowa pa kami ng husband ko. Pinangalanan namin ang bata bilang si Hared. Sa katunayan, pang-apat kami sa mga umampon kay Hared. Matapos kasing niluwal ito ng isang Pinay na ina. Iniwan lang daw ito sa mga kaibigan. Tsaka pinagpasa-pasa ang bata. Hanggang naampon ko siya. Hinanap namin ang ina ng bata. Pero napag-alaman naming nasa Pilipinas na ito at buntis na ulit. Minessage namin ang ina ng bata para ipaalam sa kanya na kami ang umampon sa bata. Pumayag naman ang ina ng bata at napag-alaman ko din na ibang lahi ang tatay ni Hared. Dahil hindi allowed dito ang mag-adopt ng baby o magkaroon ng baby na hindi kasal. Napaaga ang kasal namin ng partner ko sa embassy at naging legal kaming mag-asawa. Nabiyayaan na din kami, katagalan, ng isang anak. Pero noong papaaralin na namin si Hared dito sa Middle East, hindi namin napa-enroll ang bata dahil wala siyang birth certificate. Hindi kasi siya basta magawa ng birth certificate hanggat wala kaming hawak na adoption letter. Kinontak namin ang ina ni Hared na bigyan kami ng adoption letter. Pero hiningian niya kami ng 100,000 pesos para maging legal ang adoption namin. Kaso kulang kami sa budget noon. Hindi namin agad naasikaso ang papers ni Hared. Hanggang isang araw, hinuli ng mga pulis ang husband ko at kinuha si Hared. At dahil wala kaming hawak na papers na inampon namin si Hared, nakulong ng 3 days ang husband ko dahil inakusahan siyang kinidnap namin si Hared. Lumapit ako sa embassy dito at nabigyan ako ng attorney. Sa awa ng Diyos na ibigay sa amin ang custody ni Hared. Kaya nasa amin na ang bata. Kaso nga lang pinahirapan kami ng ina ni Hared. Dahil kahit nasa amin na ang custody ng bata, pero wala pa rin kaming magawa dahil paaralin sana namin siya o mabigyan ng sariling documents dahil pinagkait sa amin ng ina nito ang adoption letter. Kung kaya't umabot kami sa korte at nasa Pilipinas na ang ina ni Hared. Hindi na rin makabalik sa bansang ito ang ina ni Hared dahil nilabag niya ang batas dito na magpabuntis sa hindi asawa at pag-abandona sa bata. Kaya naka-blocklist siya dito. Kaya lang, nag-file din siya ng case sa Pilipinas. Na kesyo kinidnap namin ang anak niya. Kaya nire-request niya sa government na babawi ang bata. Kahit kasi sa soberanya ng UAE ang nag-declare na sa amin ng custody. Pero kapag uuwi kami sa Pilipinas, batas sa Pilipinas ang hahabol sa amin. Kaya natatakot kaming umuwi ng Pinas dahil sa sitwasyon naming ito. Ano nga ba ang dapat naming gawin? Hanggang dito na lamang po. Ito pala yung mga request kong awitin. Trouble is a Friend and Wildflower. Ang inyong kamaks, Sahaza.
Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.